paano mag-fill up ng video form para sa video account opening. So kapag ikaw ay nag-open account sa video, paano ba ang tamang pag-fill up ng kanilang form? By the way, mayroon tayong video kung paano mag-open account sa video online, pwede din mag-walk-in. So, nandito lang sa ating channel at pwede po ninyong i-browse po dito sa ating YouTube channel. So para sa mga karagdagang videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future, maaaring mag-subscribe po dito sa ating channel para palaging updated. So ngayon, ituturo nga po natin kung paano mag-fill up ng video form. So una, kung gusto mo mag-download ng sarili mo at mag-fill up sa bahay para pagdating sa bangko ay automatic, mas mabilis na yung pag-process ng iyong account opening, so maaari mong i-type lamang sa iyong Google ang video forms. Tapos, mahahanap mo itong website ng video, itong www.video.com.ph. Makikita mo kagad itong account opening forms. So, i-click mo po yan. Tapos, dito sa pinakadulo, hahanapin mo lang itong Customer Information Regulations and Agreements A1-A2. Tapos, ito ding signature card A3. So, i-download mo po yung form at pwede mo na siyang i-fill up kasi itong form po ng video ay fillable po ang kanyang PDF format. Ibig sabihin, pwede mong sulatan. Pwede ka mag-type dyan. Halimbawa, ayan, ganyan. So, pwede kang mag-type dyan. Tapos, pagka-print mo, automatic may fill up na siya. Pwede din ay print mo siya tapos fill upan mo gamit ang ballpen. So, ganito nga po ang itsura. Pero, huwag mag-alala kung hindi naman marunong mag-download at mag-print. Pwede naman na panoorin nyo lamang ang video na to para magkaroon kayo ng idea at pwedeng doon na sa bangko mag-fill up. So dito, ito na nga po yung tsura ng kanilang video account opening form. So applicable na po ito sa lahat ng kahit na anong type ng accounts na i-open mo. So savings, kahit ATM, passbook, same lang yung form. So dito sa CIF number, makikita ninyo for internal use lamang po yan. So hindi mo dapat fill upan dito. So same din dito, so huwag mo nang fill upan yan dyan. So, diretso ka na dito sa number 1, customer information. So, information ito lahat dito, ikaw na mag-open account sa video. So, una, ang full name. So, last name mo na halimbawa yung apelyido mo ay Sevilla. So, gamit tayo ng capital letters. Pero wala namang nakasaad kung paano. Basta, ang importante ay mababasa ito at klaro ang pagkakasulat mo. Halimbawa, ang iyong first name ay Jean. Tapos, ang iyong middle name ay, let's have Garcia, for example. Tapos, yung suffix dito, kung mayroon kang, halimbawa, mayroon kang junior or senior kung lalaki. So, yung mga babae, wala namang suffix. Kung wala, just leave it blank. So, dito sa date of birth, ang iyong birthday. So, mauuna dito ang buwan. Nakikita niyo dito sa pinakaitaas, mayroon dyang format. So, month, date, year. So, mauuna ang buwan. Halimbawa, ang iyong birthday ay January 4, halimbawa. So, ang date, ang kasunod ng buwan, so January 4, 1990, for example. Ayan. Pagkatapos, dito na tayo sa, are you an existing video customer? So, kung video customer ka na, i-click mo ang yes. Tapos, piliin mo dito kung ano yung mayroon ka sa video. Kung mayroon ka ng deposits, i-check mo. Kung mayroon ka ng cards, i-check mo. Kung mayroon kang loans, i-check. Wealth management or insurance. Kung hindi ka pa naman, kung first time mong mag-apply sa video, itong no ang i-check mo. Ayan. Tapos, dito sa number 2 na tayo, yung contact information. So, sa contact information, personal mobile number, mauuna yung country code. Ano ba yung country code? So, ang country code sa Philippines ay plus nagloko ang keyboard natin. So, plus 63, tapos dito, ang kasunod ay yung 9 na. Baliwala, hindi nakasali yung 0. So, 9, for example, 919, 345, 67. So, nagloko talaga yung keyboard natin. Pasensya na, palaging mayroong K. So, 2, 4, 6, 8, 9, 10. So, dapat 10 numbers na lang to dito. Hindi nakasali ang 0 sa pinakauna. Kasi mayroon ng country code na plus 63. So, sa Philippines lang po itong country code na plus 63 ha. Tapos, yung personal email address, halimbawa, kayo nang bahala maglagay kung ano yung email address ninyo. Tapos yung, excuse me, yung home landline number din, mauuna din ang country code. So, alam nyo na yan. Kung mayroon kayong telephone number, so, alam nyo na yan. Tapos, area code dito, landline number dito. So, sa home address, so, isulat lahat kung mayroong street number, kung mayroong building number, kung mayroong subdivision, village, barangay.
So dito, halimbawa, yung barangay natin ay, for example, let's have Subang Dako. Subang Dako yung barangay, for example, tapos ang municipality ay Mandawi City. Municipality or city, dyan ilagay. Tapos dito ang probinsya, province of Cebu. So, depende sa inyong lugar. Tapos ang country ay Philippines. Tapos yung zip code naman. So para sa zip code, punta ulit kayo sa Google, search niyo zip code. Kung hindi nyo po alam ang zip code ng inyong lugar, so i-check nyo zip code Mandawi City. Ayan, makikita nyo kaagad. So Mandawi ay 6014. So yan ang ilagay po ninyo dyan. So kahit sa mobile phone, pwede kayong mag-fill up nito or mag-download. Tapos print nyo na lamang sa labas kung wala kayong printer sa bahay. Pero again, tulad ng sabi ko, pwedeng panoorin nyo lang itong video natin, tapos sa bangko na kayo humingi ng form, bibigyan naman po kayo nila. So, ayan, ano nangyari sa keyboard natin? Sobrang daming K na. So, dito na tayo sa, kung mayroon kang ibang address, isulat mo din dito. Pero kung wala, i-check mo itong maliit na box dito kung yung home address ay katulad lang din dito sa iyong alternate address. Tapos, ito dito, work or business email address. So, kung nagtatrabaho ka, ilagay mo dito ang address ng iyong pinagtatrabahuan, ng telephone number kung alam mo, ang dito, pangalawang business address, ayan. Tapos, diretso na tayo sa number 3, yung personal information na tayo. So, country of birth. So, country lang ang hinahanap. So, kung Filipino ka lang, kung sa Philippines ka lang ipinanganak, so Philippines lang yung ilagay dyan. Kung halimbawa, pinanganak ka sa France, so lagyan mo ng France. So, yung country lang, yung bansa lang. Tapos, dito na tayo sa gender. So, kung lalaki, male, kung babae, female. Sa civil status, kung single. Yung mga nagli-live-in partner, single pa rin po kayo. Yung married, para lang po yun sa ikinasal talaga, kahit sa huwes, simbahan ng Catholic or kahit na anong religion, as long as ikinasal, so yan yung married. Yung mga nagli-live-in partner, single pa rin po yan. Legally separated or divorced or annulled or widow. So yung widow, yan po yung byuda or byudo. Dito na tayo sa citizenship. So kung Filipino, Filipino. Kung iba ang citizenship mo, halimbawa, if you are French, so itong others ang piliin mo, tapos isulat mo dito ang French. Ayan. Pero kung Filipino lang, so ito lang ang piliin, Filipino, tapos wala nang nakasulat dito. So dito ang TIN, ito yung TIN number mo sa BIR, so isulat mo dyan kung mayroon ka tax identification number. So kung wala, hindi naman siya mandatory na mayroon. So, dito na tayo sa part 4, yung financial information na. So, dito, sa pag-fill up nito, gagamit tayo ng mga codes. So, saan makikita ang mga codes? So, ang codes ay makikita sa bali second page ng form or sa likod ng form. So, makikita dito, scroll nyo yung second page. Tas, nasa third page pala, sorry, yung general instructions. So, makikita po ninyo ito dito lahat ng codes. Bali, ito yung codes na gagamitin ninyo sa pag-fill up doon sa source of funds, sa nature of work or business. So, papakita natin kung paano. So, sources of funds dito. Ibig sabihin kung saan nanggagaling ang iyong income. So, provide all applicable. So, kung ano yung mga source of funds mo, kung marami, so isulat mo lahat ng codes. So, halimbawa, balik tayo sa codes. So, halimbawa, employed, kung may trabaho ka tapos fixed ang income, ibig sabihin ang income ay permanent na, halimbawa yung mga professional, di ba? Yung monthly income, for example, 30,000. So, kung yan ang tinatawag na employed fixed income. So, yung employed naman variable income, so yung hindi pare-parehas ang sweldo mo kada buwan, yan yung variable income. So, halimbawa, employed fixed income ka, so ibig sabihin 001 yung code na ilalagay mo doon sa source of funds. Kung halimbawa mayroon ka ding remittances galing abroad, so 004, isulat mo rin. So lahat ng available mo na source of funds, isulat mo dun. So again, so for example, may trabaho ka tapos fixed ang income, so kama lang yung gamitin mo. Tapos kung mayroon kang remittances din na natatanggap abroad, kung halimbawa yung husband mo ay seaman, so 004, ilagay mo din. So dito,
if a source of funds is remittance, so ayan, meron tayo ditong remittance ha, provide the following additional information. So, kailangan isulat dito, saang country galing ang remittance. Halimbawa, ang remittance mo ay galing sa, let's have, Saudi Arabia, for example. So, ayan, bansa kung saan nanggagaling ang remittance. Kung meron ka din dito ang remittance sa source of funds. So, what do you primarily use the remittance for? So, isulat mo din dito kung saan mo kadalasang ginagamit ang remittance. So, halimbawa, family allowance or kahit na ano, sulat nyo dyan. Ayan. Tapos, natures of work of business. So, code ulit. Dito ulit sa third page, kung ano yung klase ng trabaho meron ka. So, halimbawa, you are an accounting or auditing or belong ka dito. So, ito yung code ACT. So, ayan, sulat natin doon, ACT. So, ganyan ang pag-fill up para sa financial information, gumagamit ng code. So, kung nasa accounting ka, so ayan, ACT. So, name of primary employer, so dapat isulat din dito ang pangalan ng kumpanya or pangalan mismo ng boss. So, depende kung sino yung may-ari ng, o kung sino yung employer mo. Kung direct na tao, isulat mo dyan. Kung company, isulat mo dyan. So, okay na tayo sa financial information. Ganyan yung pag-fill up. So, balikan ulit natin para ma-familiarize natin yung iba. So, dito, ayan, sa source of funds, kung meron ka din halimbawa rental income, so 010 yung code. Kung halimbawa, nagpaparenta ka ng boarding house, mga ganun. Tapos, dito naman sa sa trabaho, so, piliin mo lang dyan kung saan ka nabilong. Halimbawa, production operator ka sa manufacturing company. So, yung code mo ay MFG. Ito. So, ayan. Nandyan naman lahat. So, kung hindi mo mahanap, pakitype mo na lang sa comment section kung tutulungan kita kung paano yung code mo, kung hindi mo kayang ma-identify kung saan nabelong yung trabaho mo. So, balik na tayo. Dito na tayo sa position or job title. So, yung position mo. So, kung ikaw ang may-ari or self-employed ka, ito yung i-check mo. Kung government employed ka, ito yung i-check mo. Ayan. Kung employee ka, ito yung i-check mo. Kung contractual, nandito rin. So, part-time, ayan. I mean, pipiliin mo pala dito, I'm sorry. So, kung pipiliin mo pala dito, halimbawa, kung self-employed ka sa private, so, pipiliin mo dyan kung owner ka, kung empleyado ka lang, or contractual. So, kung government employed naman, so pipiliin mo din kung elected ka, kung halimbawa ikaw ay mayor, so yan yung i-check mo. Kung ikaw ay empleyado sa government employee, itong piliin mo. Kung contractual ka lang, ito yung piliin mo. Ayan. Tapos dito sa gross monthly income, so lagyan nyo lang kung magkano yung inyong buwanang income. So halimbawa 30,000. So kung maliit lang, so pwede lang lagyan ng estimate. Pwede lang sulatan dyan ng below 10,000, ganun. So, ikaw nang bahala kung magkano yung buwan ng income mo. Tapos, dito na tayo sa, ito, i-check mo kung mayroon kang mga political relations. So, kung wala, no, piliin lang, no. Kung meron ka bang foreign account tax compliance, so, ayan, designated, so, beneficial. So, ikaw nang bahala dito kung basahin mo yan. So, next, dito na sa part 6 na tayo, yung data privacy consent. So, pwede ninyong basahin lahat ng yan. Tapos, fill up mo dito. Dapat perma mo dito. Katapos mo yung basahin. So, ito ay tungkol sa data privacy consent. Ito ay tungkol sa consent for the issuance ng video credit card. Dito naman ay customer undertaking. So, permahan mo itong tatlo dito. Tapos, lagyan mo dito ng date sign. So, mauuna pa rin dito ang buwan. Tapos, ang petsa. Tapos, ang taon. So, dito naman, ito ay para na sa yung video na yung mag-fill up dito lahat. So, hanggang doon ka lang pagkatapos ng pirma. Tapos, meron pa tayong second na page. So, pwedeng doon ka na sa video nito. So, nakikita ninyo dito, meron pang second na form na dapat i-download itong signature card. Tapos, pwedeng doon na sa video, pwede doon na mag-print ka rin. So, ito dito, perma lang ito dito, 3 beses na perma. Ayan.
So, dapat yung perma mo, so hindi ko na masyadong naalala dito, pero para sigurado doon na kayo sa video, para magkaroon lang kayo ng idea. So, para magkaroon lang kayo ng idea na dapat meron pang isang card na pipirmahan ninyo 3 beses. So, kailangan ay yung perma ninyo ay magkatugma. I mean, dapat very identical or pariha talaga yung pagka-perma ninyo ng 3 beses dito. Tapos, dito yung purpose of account opening. So, payroll, savings, payments, business, investment, ayan. So, doon na sa video yung ganito. So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. That's all for this video. Sana ay nakatulong po sa inyo kung paano ang tamang pag-fill up, lalong-lalo na dito sa pinaka-main na form ng pag-open account sa video. So, again, inuulit ko palagi, pwedeng mag-print, pwede din na doon na sa video humingi ng form at doon na din mag-fill up. Pero panoorin po ninyo ang video natin kung gusto ninyong mag-apply ng mag-open account sa pamamagitan ng online lang. So, panoorin nyo po yung video natin. Nandito po sa ating channel kung paano mag-open account sa video.